Alas 5 na nang dumaong ang bangka sa baybayin. Lampas tao na ang tubig sa may batuhan dahil sa paglaki ng tubig. So they swam ashore. Isinusuot niya ang basang sneakers nang matanaw niya sa malayong bahagi ng baybayin si Luke. Katunayan ay nakaharap ito sa kanila na tila ba nag-aabang. Maliban sa hindi niya makita ng malinaw ang mukha nito dahil malayo. Ano ang ginagawa niya roon? May bahagyang kaba sa tinig niya nang magtanong. Nagkibit ng balikat si Anthony, enjoying the sunset. Huwag mo siyang intindihin. Hand in hand, they went back to the guest house. Another guest? Ani Anthony maapo nang may isang puting sedan na nakaparada sa harapan ng guest house. She smiled. Ayaw mo nun, bukod sa pangingisday kumikita pa ang guest house kahit off-season. May katwiran ka dyan, he said laughing. Pagbungad nila sa pinto, ganun na lang ang gulat ni Olivia nang makita si Gail na naroon, kausap si Manang. Olivia, nakatawang sabi nito at sinalubong siya. Paano mong natutuhan ang magandang lugar na nahinto ito sa sinasabi ng mapo na si Anthony? Hinagot nito nang nanunuring tingin ng kabuuan ni Anthony. 24 hours ay may kapalit na kagad si Dirk. Gustong pamulahan ni Olivia. Lalo at alam niyang sa sulok ng mga matay nilingon siya ni Anthony. Ipinakilala niya ang dalawa sa isa't isa. Anthony smiled politely and shook Gail's hand. 24 hours at maganda na ang kulay mo, chika. Patuloy nito. Hindi ka ba sinumpong kagabi? Gail, please. Awat niya sa kaibigan. Agad na nakadama ng pagkailang. Sinulya pa niya si Anthony nakatingin din sa kanya. Nagtatanong ang mga mata. Umiwas siya ng tangin. Bakit ka nga pala narito? Paano mong nalaman ang lugar na ito? Nagtatakang tanong niya. Ang mami mo, di ba tinawagan mo siya kaninang umaga? Nagkataong binigyan ako ni Boss George ng bakasyon. Ipinasya kong samahan ka na lang dito sa halip na sa Vergara Beach Resort. Tuwang-tuwa nga ang mami mo dahil magkakasama tayo. Tuloy-tuloy nitong sabi. Pagkatapos ay lumung sa may mahabang sopa. Noon lang napansin ni Oblivion may isang lalaking nakaupo roon. He seemed amused while listening to Gail's chatter. Tumayo ito at humakbang palapit. Si Carlos Olivia, pakilala nito at pagkuway nahihiyang ngumiti ito at idinagdag. Boyfriend ko siya. Carlos siya ang kaibigan kong sinasabi sa iyo. Dirk's girlfriend. May pakiramdam siyang gusto siyang sipain si Gail sa sandaling iyon. Si Carlos ay nakangiting inabot ang kamay sa kanya. How are you, Olivia? Tama, sige lang sabihin maganda ang kaibigan niya. She rolled her eyes. Hindi may iwasang hindi rin ngumiti sa palakaibigang pagbati ni Carlos. Ipinakilala niya ang dalawang lalaki. While Anthony was distantly polite, nakaplaster na ang ngiti sa mukha ni Carlos. Hindi nagkakalayo ang taas ng dalawa. Bagaman mas maganda ang katawan ni Anthony, Carlos was slimmer at marahil ay nasa mid-30s nito ang lalaki. Hindi ito magandang lalaki, pero ang palangiting mukha nito ay kaaya-aya na maaakit ang sino man. Nagpaalam si Anthony na magbibihis muna. Gusto kong mainggit sa iyo, Olivia. Kahit kailan lagi ka nalang lumalamang sa akin. Anigil na ang mga matay na kasunod kay Anthony na pumapanik sa hagdan. Kumunot ang noo ni Olivia doon. Nakangiti si Gil pero parang gusto niyang isiping may pananaghili ang tono nito. Subalit bago pa makabaon sa isip niya yun ay hinapit nito si Carlos at iniyakap ang braso sa bewang nito. Hair eyes brilliant. Pero syempre hindi ko pagpapalit si Carlos so kahit na kanino may pagmamalaki sa tinig nito at gustong matawa ni Olivia para sa kaibigan. It was painted on the wall. Her friends very much in love. Kailan ba kayo nagkakilala? Bakit hindi mo man lang nasabi sa akin may boyfriend ka na? May himig ng tampo ang tinig niya. Masuyo itong tumingala kay Carlos. Hindi naman kasi ako nakatitiyak na seryoso siya sa akin. Ayokong mapahiya. 2 buwan na kaming magkasintahan. Taga San Nicolas siya, Olivia. Pero malimit siya sa opisina kapag hindi nakakarating si Boss. Nagpinsan sila ni Boss. Hindi ba siya nababanggit ni Dirk sa'yo nung nabubuhay pa ito? Of course, kaya parang pamilyar ang pangalan niya. At siya ang humalili sa pwesto ni Dirk. May lungkot na dumaan sa tinig nito na agad din namang binawi ang pinasiglang tinig. Haling silid ka ba sa itaas? Akin iyong isang nakadungaw sa entrada. Halika, samahan mo ako sa itaas at nilalamig na ako. Nakangiting nilingon niya si Carlos. At huwag ka munang umalis, Carlos. Dito ka na maghapon. Malihim itong kaibigan ko na hindi man lang iminabalitang may boyfriend pa na. I hope you don't mind kung medyo kikilatisin kita ng konti. Isang malakas na tawa ang pinakawala ni Carlos. Kasalukuyang nagkukwento sina Olivia, Gail at Carlos sa balkonahe habang naghihintay na makaluto si Manang tirenang pumarada ang kotse ni Luke sa harapan ng balkonahe. May bagong guest? Tanong ni Gail. No, magkasunod lang kaming dumating kahapon. Sagot ni Olivia, bahagla lang sinulya pa ng pagbaba ng bagong dating sa kotse nito mula sa pagitan ng barandila.
Nakapanik na sa balkon si Luke nang siya namang paglabas ni Anthony. May hawak itong bote na imported na alak. Kasunod si Manong Elmo na may dalang tray ng wine glass. Tama ang dating ni Luke. Wika nito. Halika't ang makilala mong mga kaibigan ni Olivia. Si Luke ay sandaling dinaanan ng tingin sa Olivia bago tumasang isang sulok ng mga labi bilang pagngiti. Sure, wika nito. Ang mga babae ba'y marunong uminom? Kung tigis ang shot lang ay walang problema. Nakangiting sagot ni Gail. Nilapag ni Anthony ang bote ng alak sa Ricard table. Alas 7 pa lang at 30 minutos pa bago ang hapunan. Nawing manang tere, strekto sa oras yan. So let's have an after her. Nang Elmo maglabas pa hukay ng isang wine glass. 3 piraso ng wicker chair sa balkon. Isa na lang doon ang maaaring upuan ni Luke. Ang pangdalawahan na nauupuan niya. Agad siyang tumayo dahil hindi niya gustong maupo ito sa tabi niya. Dito na kayo maupo. Luke and Anthony. Wika niya at bago pa may tumuto ay humakbang siya patungo sa barandilya ng balkon at naupo roon. Bagyang kumunot ang noo ni Anthony at sandali siyang tinitigan bago mayuko at sinalin sa nagtigisang shot ang mga wine glass. But to her dismay, hindi sa wicker chair na inalisan niya na upo si Luke. Sa halip ay dumiretso sa barandilya, isang kalahating di pang layo mula sa kanya at doon na upo. At hindi na niya magawang bumalik sa wicker chair nang hindi nito mapupo ng sadyasing ang umiiwas. Ito mismo ang nagabot sa kanya ng wine glass na kinuha nito mula kay Anthony. At habang ipinakikilala ni Anthony ang dalawang bagong dating kay Luke, ay banayad niyang sinisimsim ang sariling alak. Aware of the man near her at sa takot na nanaramdaman niya para rito. Palabas si Manong Elmo na dala ang wine glass para kay Luke nang biglang nagdilim ang buong paligid. Round out, tinig ni Gail pumayod sa inuupo at biglang pagtayo. Si Anthony. Manong Elmo, pakasindihan nga ninyo ang kunan. Utos nito. Natiti akong magtatagal ito. Anthony. Si Olivia sinisikap na huwag mahalata ang panginig ng tinig. Hindi niya gusto ang pag-burn out, not to mention that she was afraid. Kumunot ang noo ni Anthony sa takot na nasa tinig ni Olivia. It's alright, Olivia. Aniya, sinisikap niyang aminagin ito sa kadiliman. Kasabay ng paghakbang niya upang lapitan ang kinaupuan ng dalaga ay ang pagtili ni Olivia. Olivia, sige, ano ang nangyari? Si Carlos. Look, do you have a match? Galit niyang tanong at maras na sinipa ang mahabang wicker chair upang lapitan ito. Narinig niya ang pag-ungulito at ang muling pagtawag sa pangalan niya. Sandali lang at bagyang nagliwanag ang paligid mula sa lighter na sinindihan ni Luke. She fell, Anthony. Wika nito at mabilis na tumalon mula sa barandilya patungo sa ibaba upang tulungan ang dalaga. Go away from me. Takot na hiyaw ni Olivia nang tangkain siyang hawakan ni Luke. Wincing in pain at the same time. Don't let him touch me, Anthony. Luke seemed to have turned into stone as the fear of hatred in her eyes. Si Anthony na sa barandilya rin dumaan ang pagbabay agad yung ako. Oh God, Olivia, wika nito. Hindi malaman kung anong hahawakan sa dalaga. She could have a broken bone o baka napasamang pagkakabagsak nito. Aling bahagi ng katawan mo ang masakit? He asked worriedly. Hindi kataasan ang balkon patungo sa lupa, subalit kung magmumula sa barandilya ay doble ang taas niyon at may ilang malalaking bato sa lupa na iniharang sa halaman. Olivia clutched at her shift front and trembling hands. Take me upstairs, Anthony, please. Wika nito sa nag-hysteria ang TV. Sige, ay patakbo mo ba? Olivia, ano ang nangyari? Paano kang nahulog? Dadalhin ko siya sa silid ni Yakil. Sumunod ka. Wika niya at pinangko ang dalaga at ipinanhik sa itaas. Anthony, I'm push. Nag-hysteria ang sabi niya. Kung may nagtulak sa itiyak na nasaktan ka ng gusto, Olivia. Anigil a word frown on her eyes dahil nakahawak ako sa barandilya at naalalayan yun ang pagbagsak ko. Shhh! Ani Anthony, hinawi mula sa mukha niya ang ilang hubla ng buka na kasabog sa noo niya. You're tired and you're hungry, Olivia. Magpapanhik ako ng pagkain kay Manang Tere. Tumayo ito at humakbang patungo sa pinto at lumabas. Bababa ako sandali, Olivia. Anigil, sasabihin ko lang kay Carlos na bukas naman magkita. Papanghinik ako, uli rito. It's alright, Bill. She sighed and resigned voice. Gusto ko nang magpahinga. Pakilak ang pinto paglabas mo. Pakisabi kay Anthony na pagpapaliban ko ang pagkain. But, whiskey and temper. Anthony sandali. Nasa gitna na ng hagdan si Anthony nang abutan siya ni Gil. May kinalulungkot ko kung parang nagiging abala si Olivia. Anthony, wika nito na sinabayan ng buntong hininga at naupo sa beta. May sakit siya. Kalalabas lang niya sa ospital hindi pa natatagalan. Nasabi niyang na-aksidente siya. Tumango si Gil. Sinabi ba niya sa iyo kung anong dahilan ng aksidente niya? No, she didn't. Paano siya na-aksidente? Napasukan niyang patay ang boyfriend niya sa opisina nito sa araw nang usapan nilang magkikita. Nagpakamatay si Dirk dahil natuklasan ng opisina ang ginawa nitong pagdispalko sa salapi ng kumpanya. Subalit hindi naniniwala si Olivia na nagpakamatay si Dirk.
Pinagpipilitan din niyang itake siya ng pinagbibintangan niyang pumatay kay Dirk. Nagtatakbo siya palabas ng building, sumakay sa kotse at patungong South Super Highway dahil hinahabol daw siya ng killer na Dirk. Gusto mong sabihin wala namang humabol sa kanya? Anthony asked with frown. Tumingala sigil sa kanya. 2 beses sa buhay ni Dirk, 2 mahalagang taong napasukan niyang patay sa isang madilim na silid, Anthony. Ang una ang daddy niya. Sakit sa puso ang ikinamatay nito. Kararating lang nila ng mami niya galing sa supermarket. Una siyang pumanhik sa silid ng daddy niya para ipakita ang bago niyang camera. Nasa first year high school kami nang mangyari yun. She's afraid of the dark. Wala sa loob na sabi ni Anthony. Yes, at ang ina ang kanyang killer na humahabol sa kanya sakay ng kotseng itim. Hindi kumibo si Anthony. Iyon ang dahilan kung bakit gano'n na lamang ang takot ni Olivia kahapon nang makita ang kotse nila ni Luke sa harapan ng guest house. At iyon din ang dahilan kung bakit natatakot ito sa kanilang dalawa nila. Pinabuti niyang huwag ng isa tingin. Lagi niyang iniisip na may gustong pumatay sa kanya, Anthony. Siguro dala na rin ang Dirk. Iniisip niyang ang rejection niya sa proposal nitong magpakasal. Sila ang siyang dahilan kung bakit nagpakamatay si Dirk. Hindi nga niya gustong maniwalang nakadispal ko ng pasalapis si Dirk sa kumpanya. Kung hindi siya naniniwalang nakadispal ko ng pera ang boyfriend niya, paano naniniwala ka roon? Si Dirk ang immediate boss ko, Anthony. Pareho kaming sa Vergara trading nagtatrabaho. Ilang sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila. Gil broke the silence. Kung mapapapayag ko sa iuuwi ko na siya bukas, tumayo ito sa pagkakaupo sa hagdan. Pauuwiin ko na muna si Carlos at siya nga pala. Nagbilin si Olivia na matutulog na siya at hindi nakakain. Nang gabing iyon ay muling sinalakay ng masamang panaginip si Olivia. Subalit bago siya makagawa ng ingay, ay agad siyang nagising at napabalikwas ng bangon. Sa nanginginig na tuod ay tumayo siya at nagsali ng tubig sa baso at uminom. Pagkatapos ay bumalik sa kama at naupo sa gilid niyon. Sinulya pa ng wristwatch na nasa night table, 1:30 ng madaling araw. Ikinulong niya ang mukha sa mga palad, kailan siya patatahimikin ang pagkamatay ni Dirk. Gabi-gabi ba'y parati na lang siyang ganito? May ilang sandaling nanatili sa ganang ayos bago tumayo at maingat na binuksan ang French door. Lumabas siya sa balkonahe, sinalubong siya ng malamig na hangin. She shivered and crossed her arms. May buwan sa langit at ang liwanag ito'y bahagyang tumanglaw sa kadiliman. Nilingon niya ang bahagi ng balkonahe ni Anthony. Marahil ay tulog na ito. Nanungaw siya at tinanaw ang dagat. Mula sa kinatatayo ay narinig niya ang banayad na panghampas ng alon sa dalampasigan. She could feel the salty water on her face. She loved this place. Subalit mahigit ng isang bulan, mula nang may libing si Dirk, ay nananatili siyang binabagabag ng pagkamatay nito. Wala sa loob na napatingin sa ibaba ng balkonahe si Olivia at napasinghap siya ng mapo ng isang anino sa ibaba. Maingat siyang umatras at sinikap na huwag gumawa ng ingay at sumandal sa pader, subalit ang mga mata niya natili nakasunod sa anino. Kumikislas pang liwanag ng sigarilyo sa dilim. Sino ang gising pa sa oras na ito at naglalakad sa ibaba? Nang tumingala ito'y halos idikit niya ang katawan sa pader. Sa pagtingala nito'y bagya itong nasinaga ng liwanag ng buwan. Si Luke at ang silid niyang tinitingnan ito. Agad ng pagtambol ng kaba sa dibdib niya. Hindi siya makababalik sa silid niya nang hindi siya makikita nito. Ang tanging tumatakip sa kanya yung pader na mismo ng bahay at dahil nakatunghay roon ng anino ay malaking puno madilim sa bahaging iyon. Maya-maya ay nakita niya itong lumakat pabalik sa pinanggalingan. Marahil ay papasok na ng bahay. Sinamantala niya at bumalik sa silid niya. Isinara niya ang French door at secured slot. Pumasok siya sa banyo at binuksan ang ilaw doon at ang pinto sa bahagi ni Anthony. Ang ilaw sa loob ng banyo ang tumanglaw sa madilim na silid nito. Anthony, subalit bakante ang higaan nito. At sa ayos ay hindi pa natutulugan. Nasaan si Anthony sa ganitong oras? Paano kung ngayong piliin ni Luke na panikin siya sa silid niya? Iniisip niyang lumabas at magtungo sa kabilang bahay sa gilid. Sa silid ni Gil. Pero paano kung makasalubong niya si Luke? Oh, Anthony, nasaan ka? She almost screamed nang bumukas ang pinto ng silid ni Anthony.